Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa, parang pagkiling ng administrasyon dito sa issue patungkol po dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, at ito po ay yung di umano ay napipintong pag-aresto sa kanya. Pero alam naman po natin na ang tayo ng Pangulo, wala na tayo sa ICC. Pero para bang nag-iba ang ihip ng hangin. Marami ang nakapuna dahil parang lumalabas nito, parang tinuturuan ng ICC kung papaano mangyayari yung gusto nila. Kasi alam nyo, member pa rin tayo ng Interpol. So, ayon dun sa mga opisyal sa DOJ, kung ang ICC ay hihingi ng tulong sa Interpol para arestuhin itong mga nakasuhan sa kanila, si Pangulong Rodrigo Duterte, sila Senador Bato de la Rosa and company, ay dapat humingi sila ng tulong sa ICC. At kapag daw ang ICC ang tumarbaho, ay malugod daw na makikipagtulungan ng ating gobyerno. So marami ang nagalit syempre at nagtaka, lalong-lalo na yung mga supporter ng dating administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang alam ng mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi makikipagtulungan ang administrasyon para maaresto at madala sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tila ngayon ay iba na ang ihip ng hangin. So ang napupuna ko lang dito, syempre, katulad po nung sinabi ko patungkol sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi na dapat manghimasok pa ang ICC sa ating judicial system, dahil gumagana naman talaga kahit medyo sablay-sablay din kung minsan. Kasi syempre, ano ba ang magiging punto nung doon sa ICC lilitisin si Pangulong Rodrigo Duterte, at kung dito lilitisin? Halos wala naman dahil syempre alam naman natin lahat na ngayon ang mga Duterte ay nasa panig na ng oposisyon, at ang kanilang kinakalaban ngayon, aminin man nila at hindi, ay ang administrasyon. So kung conviction at conviction din lang ang pag-uusapan, mas mataas ang porsyento na dito kung talagang siseryosohin ng administrasyon na maidispatcha ang mga Duterte. Dito pa lang sa bansa natin, magagawa na nila yun. Pero syempre, kung gusto naman ng administrasyon na play safe, pero hindi na rin mangyayari dahil papayagan nila kung sakasakali ang ICC sa pamamagitan ng Interpol na maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Budget na rin sila sa mga supporters ng mga Duterte. Kaya siguro kung magkakaroon man, sa aking opinion, kung magkakaroon man ng paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, siguro dapat dito na lamang sa atin. Dahil una, matanda na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at ikalawa, hindi naman talaga mga aping-api yung kanyang naging kampanya laban sa droga nung kanyang panahon bilang Pangulo ng ating bansa. Bagamat maaamin din naman natin na may mga mangilan-ngilan, hindi man natin matiyak kung gaano karami, na mga inosente na nadamay. Siguro iyon ay
dito lang sa atin pwede na nating litisin yun. Kasi sa pagkakaintindi ng marami, sa pagkakaintindi, miski ng inyong lingkod, na kapag crime against humanity ang pinag-uusapan, ibig sabihin lahat nung naaresto, lahat nung napatay sa gera laban sa droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay lalabas na lahat ay biktima. Di ho ba? Maraming Pilipino naman talaga ang natuwa nung ginaganap yung war on drugs na yon, dahil miski ako, napansin ko naman yung kalsada namin dito, makapaglalakad ka kahit madaling araw nang hindi ka mangangamba na baka ikaw ay masaktan, ma-hold up, pag minamalas-malas baka mapatay ka pa dahil baka mapagtripan ka dahil maraming adik. Pero ngayon, pansinin po natin, laganap po ang droga, laganap ang panggagahasa, mabata, mamatanda, hindi na pinaliligtas ng mga rapists. Di ho ba? Nababalitaan natin sa telebisyon yan. Para bang nawawalan sila ng takot. Nawawalan sila ng takot dahil wala na si Pangulong Rodrigo Duterte at ang administrasyon, ang kasalukuyang administrasyon, bagamat alam ko naman na ginagawa naman nila lahat ang kanilang magagawa, parang nakukulangan ako dahil syempre kulang kumbaga sa kamay na bakal si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kagaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na talagang seryoso. Siguro kung kasalanan man ang pag-uusapan, siguro kung lilitisin man si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dito na lang. Hindi na natin kailangan ng ICC kasi hindi naman tayo oppressed na bansa o komunistang bansa na hindi ka pwedeng magreklamo sa korte dahil malalagay sa bingit ng alanganin ng buhay mo. Libre kang idemanda ang presidente kung nanaisin mo eh. Hindi ka mapapano. Siguro ginagawa na lang ito nung mga taong may personal na galit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero siyempre, komento lamang po natin yan. At kung talagang luluubin, kung ihahadya na arestuhin ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa tingin ko, hindi magiging patas para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang magiging paglilitis kung sa ICC. Yun ang aking obserbasyon. Pero magkagaling man, kung talagang may mga legal na paraan para madala sa dahig si dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala tayong magagawa doon. Galingan na lang sana ni Pangulong Rodrigo Duterte yung pagkuha niya ng abogado. At sa tingin ko, hindi naman magiging ganong kabigat ang magiging sintensya. Hindi naman siguro ganon. Kung maaresto, Pero isa lang ang malinaw dito. Talagang malaki na ang lamat ng mga Marcoses at ang mga Duterte at dumating pa dito sa punto na para bagang tinuturuan pa ng administrasyon ang ICC kung papaano maaaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. O baka naman ayaw talaga ni Pangulong Bongbong Marcos at ang may gusto lamang syempre yung mga may ay may mga ambisyon sa hinaharap at nagpapagandang lalaki sila
sa masa, sa atin. Pero sadly, hindi gano'n na nangyayari. Mas bumabaho sila sa ginagawa nila. Siguro dapat mag-focus na lang muna sila sa kanilang mga trabaho. Maraming mga sensationalized case ang dapat nilang pagtuunan ng pansin. At isa na nga po dito, syempre, yung kaso ni dating Congressman Arnie Teves. Hindi ho ba? Tapos ito, nabalita lang, may yung babae na ginahasa ng anak ng isang bilyonaryo sa atin. Bilyonaryo ba yun? Bilyonaryo. Na nakaalis na yata ng ating bansa. So, napakarami nating mga mga sensationalized na kaso na pwede nilang gamitin para bumango ang kanilang pangalan. Pero kung ang gagamitin nilang pangalan mga Duterte, kabaliktaran na nagiging epekto sa kanila. So, dito ko muna tatapusin ang video na to at syempre magmamatsyag tayo, babantayan natin kung ano pang mga kaganapan ang madidevelop dito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, maraming salamat po sa inyo at magandang araw po.